7 dekada na ang lumipas mula nang sakupin ng mga Hapon ang Pilipinas. Noon pa man, marami ng kwento-kwento tungkol sa mga ibinaon umanong ginto ng mga Hapon. Ilang beses na itong pinabulaanan. Pero pagkatapos ng 70 taon, buhay pa rin ang pagkahumaling ng ilan sa alamat ng ginto. Tuloy ang paghahanap sa lihim na nakakubli sa ilalim ng lupa. Sampung taon na ang lumipas mula nang mangyari ang isang malagim na insidente sa dalampasigan ng Dumanhog sa Cebu. Bakas sa mukha at katawan ni Felicio ang lamat ng pangyayari. Isang misteryosong piraso ng bakal daw ang kanilang nahukay noon sa dalampasigan. Doon sa may butas, perang nakita ko yung rocket launcher. Parang rocket launcher? Anong itsura niya? Gano'ng kalaki? Ganito kahaba. Ganito kahaba? Tinabi ko yung isa, kumuha ka naman lang iba to para malaman natin kung anong laman talaga. Nung lumakad na siya, may nakita akong maliit na bato. Tapos tiningnan ko yung rocket launcher. May nakita ako sa may uluhan nito na parang na-conscious ko eh. So, ang ginawa ko, pinukpok ko yun. Pagpukpok ko, doon na sumabog. Sumabog bigla? Pagkatapos ng nangyari... Hanggang ngayon, hindi pa rin nila matukoy kung saan nanggaling ang animoy granada. Pero tila raw galing ito sa mga Hapon tulad ng iba pang misteryosong bagay na isa-isang lumitaw sa pagdaan ng panahon. Meron ako nababalitaan. Parang meron silang nakuha. Na ano? Parang yung sinabi mo, samurai. Parang samurai? Oo. Hinanap ko ang mga mangingisdang nakahukay raw ng lumang espada ng mga Hapon. Actually, itong buong community nila, para siyang nakatayo sa isang malaking cave system. Kasi kung titingnan mo yung yung uri ng mga bato dito, limestone to eh. Yung ganyang klase ng mga bato na parang may butas-butas, ang tawag dyan limestone. Tas puting-puti, karaniwan mong makikita yan sa mga kuweba. Sa tuktok ng burol ko natagpuan ang magkapatid na Raymond at Joseph. Nakabaon daw sa lupa ang kalahati ng espadang ito ng kanilang makuha. Nakaano ba siya? Nakasaksak sa putik, ganon? Mura nga, nangyari mo kutob labo ka rin. Hanggang dito. Tapos sinila mo ng ganon. Mataga napakta na aring kilid. Oo. Dala. Ano daw ito? Bigat ano? Ano daw ito? Anong tingin mo? Ano daw ito ang sabi mo? Wala ka. Lahat mo itong puluhan kay kuhan mo, garang-garang mo. Nag-iglis namin yung papagpuluhan. Batid kong hindi samurai ang naturang sandata. Mas mahaba at pakurba kasi ang hugis ng samurai ng mga Hapon. Pero saan kaya nanggaling ang espadang ito? Kuhan ito. Hapon na itong puluhan natin kasi na ito. Kuhan mo na siya. Double mo na. Double blade. Dahil kumbinsido ang mga taga rito na may iniwang kagamitan ng mga Hapon, hinanap ko ang pinakamatanda sa kanilang lugar. Ay, Nay. Ayo. 15 anyos si Lola Liling nang sakupin ng mga Hapon ng Cebu kasama na ang Dumanhog. Hanggang ngayon, bakas ang takot sa kanyang mata habang inaalala ang malagim na yugto ng kasaysayan. Doon ay buhat ka nga laksot, mo to mukuan po. Ako ganing ugangan patay nila ng Hapon.
Nagkalat daw ang mga Hapon sa kanilang lugar noon. Sinuyod hindi lamang ang dalampasigan, kundi pati ang kagubatan. Tanaw man sila ang mga bangag-bangag, kaya daga man bangag. Ano po ang ginagawa ng mga Hapon doon sa gubat? Lisod po kaayo ko ano ni unsay buhat na to kay masiglikay man ito gol. Wadahan og ikay maatubangan. Dili po ka kaugmaan oy. Ang kwentong ito ni Lola Liling ang nag-udyok sa ilang treasure hunters na pasukin ang mga kuweba ng Dumanhog. May itinago nga ba ang mga Hapon sa mga butas sa lupa tulad ng nakita ng matanda? 3 taon ng treasure hunter si Benji Alpeche. Isang matandang Hapon daw ang nag-udyok sa kanya na pasukin ang larangang ito. May kasama ko na eksperto, yung expert talaga, isang readers ng yung taga-reading ng Hapon dati sa Mindanao. Taga-reading? Oh, taga-reading, parang taga-interpret lang ng ano, yung sa sign. Kasama ang kanyang mga kaibigan, isa-isang pinapasok ni na Benji ang mga yungib ng Dumanhog. Sa isa sa mga kuweba, nahukay nila ang lumang gamit na ito. Pwede ko bang hawakan? Saan ba gawa ito? Yan ang hindi namin alam. Parang brass, no? Parang mabigat siya, no? Iba ang bigat niya sa dati at saka sa ngayon na mga natawag namin na batirol, ma'am. Oo. Iba. Dahil sa Japanese symbol na makikita sa ilalim ng pitsil, hinala ng magkakaibigan, isa ito sa mga kagamitang naiwan ng mga Hapon. Ito nga nakipagbigay sa amin ng lakas loob Na ano po? para maghanap pa ng ibalaw ng mas ano pa dito. Makadidikit sa amin ng mga kursigido kaming talagang mayroon dun at saka mayroon na positive thinking ba na mayroon talagang laman at saka mayroong gold na ano ba yung hinahanap treasure. mayroong treasure nga hinahanap namin ba. Tadtad ng maraming butas sa lupa ang mga burol sa Dumanhog. Sa unang tingin, tila karaniwang bato lamang ang nakapaligid sa mga yungib. Pero iba ang tingin dito ni Benji. Ano po? Yung triangle na malapit sa kuweba or tunnel, inside or hanging type or shaft type. So, ibig sabihin po, hindi po ito natural, talaga pong inukit yan? Hindi to natural. Hindi to natural. Sinundan namin ang bakas ng mga butas sa lupa at umabot kami hanggang dalampasigan. Sinubukan kong sundan ang isa sa maliliit na yungib. Dinala ko nito sa isang pamilyar na lugar. Pamilyar itong lugar na to kasi diretso na ito doon sa bahay mismo ng matanda. Si Lola Liling. Yung nagsabi sa atin na lagi daw niya nakikita yung mga Hapon dito. Totoo nga kaya ang kwento ng matanda? May itinago nga bang ginto ang mga Hapon sa ilalim ng lupa? Okay. Sabi na. Kinabukasan, sumama ako kay Benji para pasukin ang mga kuweba ng Dumanhog. Nagsisimula ng umulan nang bumaba kami sa kuweba. Madulas ang mga bato at puno ng putik. Pasikot-sikot sa loob ng yungib. Maraming iba't ibang lagusan. Ano ibig sabihin po nung yung dot na yon, yung butas na That yun? or hole is it is tunnel entrance. Tas may mga job coin na deposit. Sa totoo lang, hindi ko naiintindihan ang mga codes na pinapakita sa akin ni Benji. Pero dahil madaling maligaw sa pasikot-sikot ng kuweba, sumunod na lamang ako at hindi umalis sa tabi ng treasure hunter.
Pero napatigil ako nang dalhin kami ni Benji sa isang maliit na butas. Yung may hangin. Diyan? Naku. Kasi ito nga sinasabi na Kasya ba tayo dyan? Oo. Nagdalawang isip ako kung papasukin ko ang maliit na lagusang ito. Lakas loob naming ginapang ang maliit na lagusan. Ang putik. Akala ko tapos na ang kalbaryo nang makalagpas ako sa masikip na tunnel. Pero pagdating sa dulo, Oh my God! Ang lalim! Kaya bumaba? May hagdanan ba? kinabahan akong bumaba sa madulas na bangin. Mas mana sudah. Madulas na yung sapatos ko. Sige. Okay. Ano ba mga makikita dito? Ito bang mga sulat-sulat na to? May mga markings dito. Around Bintris or Rock Triangle. Triangle. At saka yung heart, back. Ipinakita rin sa akin ni Benji ang listahan ng Japanese codes na kanyang hawak. Pati yung Ito daw ang basihan nila para mahanap ang nakatago umanong ginto ng mga Hapon. Inside. Maraming simple lang sign dito. Parang hindi mo mahalata. Pero sign yan. Ito basic lang to pero mapag-ano din to. Paano mo malalaman na talagang ginawa nila yan? Baka naman natural lang na may linya, ginawa ng kalikasan. Sa labas marami to. Dito ilan lang to. Kasi nga yung ano nila hindi kailangan magta-travel ng malayo. Nasa ano lang, malapit lang. Ilang minuto pang lumipas, dinala kami ni Benji sa mas madidilim at mas masisikip na pasikot-sikot ng kuweba. Dito. Yung nag-close doon, pa sa ibabaw. Pero dito tayo dadaan. Dahil hindi naman eksakto ang mga Japanese map na kanilang hawak, mistulang bulag sa madilim na pasilyo ang mga treasure hunter. Walang ibang sandata, kundi kutob at pagkahumaling sa alamat ng ginto. So ano daw yung makikita dun sa loob ng kuweba? Yung mga Japanese coins, mga by barrels yung linalagyan. Nasa loob daw ng kuweba yun? Nasa loob ng kuweba na in tunnel or in cave or in slope yung sabi niya. Or shaft type. Anong pruweba na talagang nandun sa loob ng kuweba? Yung mapa lang po? Yun lang ang ibinigay niya sa amin na preliminary na yung info. Maya-maya, tumigil si Benji para ipakita ang isang marka sa dingding. Ano to? 3. Ha? 3? So sabi nila, ito daw, sign daw ito. Parang Japanese marking daw. Pero, very tricky kasi sa loob ng caves. Sa dami ng mga kuwebang napasok ko na. Yung limestone is very malleable. And pwede siyang gumawa ng sarili-sarili niyang mga grooves. Maraming ang nakikitang mga iba-ibang images doon. So, we're not really sure kung ito ay man-made or pwedeng gawa lang ng kalikasan.
Habang tumatagal, unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang grupo na may mahahanap pa kaming malinaw na indikasyon ng ginto. Numinipis na rin ang hangin habang palalim kami ng palalim. Saan na tayo, kuya? Dito ma'am. Ha? Eh, kuya, mas malalim pa yan eh. Pababa. Papaba ulit? Pababa na naman. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan tayo pumupunta. Kaso lang, parang no choice na tayo sumunod kasi nakapasok na tayo sa loob eh. Kailangan na lang natin mahanap yung exit. Pero desidido si Benji na magpakalalim pa sa kuweba. Kinabahan ako sa labis na pagkahumaling ng aming mga kasama. Batid kong peligro ang hatid ng bulag na paniniwala. Maya-maya, nangyari ang aking kinatatakutan. Dead end. Wala kaming malabasan. Ano po problema? Dito kami dumadaan dati. Saan po? Yung pinapasok namin Dito? Gagapang dito? 2013. Dito? Dito po? Paano po? Parang hindi tayo kakasya dito. Ang problema kasi natin, hindi na tayo pwedeng lumabas from where we came from. Kasi nakita nyo naman yung binabana natin, sobrang tarik. May madulas yung put. Kailangan hanapin na lang natin yung way out. Sinubukan ng isa naming kasama na pumasok sa napakaliit na siwang sa pagitan ng mga bato. Pero Ang balita. Ha? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi kaya. Hindi eh. Kami na nga hirap eh. May butas ba? Kasya ba tao? Hindi kaya. Ha? Hindi kaya. Balik pa rito. Paano tayo lalabas? May butas ba? Kasya ba tao? Hindi kaya. Ha? Hindi Balik. kaya. Balik pa rito. dahil naipit kami sa isang dead end, napilitan ng grupo na maghanap ng ibang malalabasan. Ito. Ha? Kuya, talaga bang dinadaanan yan? Mataas to dati. Pinagpipilitan ng kasama naming treasure hunter na may cave chamber pa daw sa likod ng pader. Pero nagdesisyon akong bumalik na at maghanap ng ibang lagusan palabas. Gusto ko na lang makalabas. Saan na? Dito. Dito parang mas marami ng hangin dito. Kanina parang kulob na kulob eh. Dito parang nararamdaman mo may hangin na. So, good sign yan.
Tama ang aking hinala. Ilang hakbang pa, sumilip na ang liwanag na nanggagaling sa isang butas. May butas na. Nakahinga na ako ng maluwag. Malalim pa daw yung tunnels dun sa loob, pero ang desisyon ng grupo, lumabas na. I don't think it's safe anymore. Yan ang mahirap sa ginagawa ng mga treasure hunters. Kasi talagang bulag sila sa loob eh. Wala ka naman talaga kasing sinusundan na exact map. Talagang nire-risk mo lang talaga yung buhay mo. For yung glimmer of hope na makakita ka ng ginto na hindi mo naman talaga sigurado kung nag-exist. Mapalad ang grupo dahil nakahanap kami ng ibang butas palabas ng kuweba. Thank God. Oh, iba to ah. Ibang butas to. At saka, from here, matatanaw mo na yung dagat. Ayon sa historian na si Dr. Ricardo Jose, karaniwan sa mga Japanese tunnels nakaharap sa dagat. Kasi looking towards the ocean, doon dadating yung mga Amerikano eh. So it's a kind of ocean defense. So tinitingnan maglalanding mga Amerikano dito. And so you prepare. Okay. Yung tunnels kasi, towards the end of World War II, naging importante yung tunnels kasi yung Americans may air superiority. Dahil sa air superiority ng Amerikano, wala nang aeroplano yung mga Hapon. Yung ginawa ng Hapon is nag-dig in sila towards underground. Ito yung naging shelter nila for mga air raids. Base sa mga sinaunang litrato at dokumento, tunay ngang nagkuta sa Cebu ang mga Hapon. Ginamit nilang taguan ng ilang kuweba at naghukay ng mga panibagong tunnel para pagkutaan. But karamihan ng tunnels ng Hapon, ginawa nila using either their own labor or Koreans or Taiwanese labor or in some cases, mga Pilipino mismo. Pero kung kunyari may cave system na existing in the area, Gagamitin nila. gagamitin nila yun? Gagamitin nila or they will expand it. Kasi yun, kailangan nila ng something that is bomb-proof. Pero kung totoong may Japanese tunnels, totoo rin kaya ang mga kwento na may iniwan silang ginto sa mga kuwebang ito? There's some, but it's not hindi yung sinasabi ng bilyon-bilyon na galing sa Southeast Asia. It's not that big. Galing China? Galing China yung iba, galing dito yung iba. And then of course, the other thing about this is na if you find artifacts kasi, artifacts mismo are not valuables by themselves. No? May nahanap kang helmet, may nahanap kang sword. Those in themselves are not valuable. Ayon kay Dr. Jose, karamihan sa mga tunnel ng Hapon, imbaka ng mga kagamitang militar at hindi taguan ng ginto. Ipinakita ko kay Dr. Jose ang litrato ng mga nahukay ng mga treasure hunters sa Dumanhog. Yeah. Ano ba ibig That sabihin means nito? middle center. It can mean China, that's made in China, or it can mean in Japanese that's pronounced Naka. Naka. So it can be shortcut for Nakagawa or something. This is not military. It's not standard military issue. So it might have been captured along the way. Yun nga, the main garrison force in 1945 was the 1st Division, which came from China. Sa pagkikresyo namin, nakita nyo. Mahigit 100,000 piso na ang nagagastos ng grupo ni Benji dahil lang sa treasure hunting. At hanggang ngayon, isang lumang pitsil pa lang ng mga Hapon ang kanilang nahuhukay. Ilang beses nang pinabulaanan ng mga eksperto ang tinaguriang Yamashita Treasure, pero patuloy na kumakapit sa alamat ng ginto ang mga treasure hunter. So, hindi kayo titigil hanggat hindi nyo mahanap yung ginto? Hindi ko rin sasabihin na titigil ako, hindi ko rin sasabihin na magpatuloy ako. Hanggat
kaya lang namin hanggat may oras pa, may mga panahon pa, o bigyan ka ng Diyos ng guide, bakit hindi? Basta importante, wala kang taong tinatapakan. So nandun yung idea na biglang yaman. So pag nahanap mo yung treasure na ito, hindi ka na kailangan magtrabaho. But the risk is... The risk is, baka mamatay ka. Baka you invest so much money in it, tapos wala kang mahanap, wala kang makita. 7 dekada na ang lumipas mula nang sakupin ng mga Hapon ang Pilipinas. 7 dekada na rin ang alamat ng mga ibinaon umano nilang ginto. Marami nang nabigo sa paghahanap sa mailap na ginto. Pero hanggat may naniniwala, marahil hindi mamamatay ang alamat. Hanggat buhay ang panaginip ng biglang yaman, patuloy silang susugal. Patuloy silang kakapit sa pag-asang may mahuhukay na biyaya sa ilalim ng lupa. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.